pagtapos, pindot ulit. Standby naman yan. Ilang minutes to? 52. Pero pinasabi ko sa ginawang nila Yun ang problema namin kasi sa kasalukuyan. Although meron kaming DRR-based na community-based na DRR ngayon, nagkukos ito ng danger at bukod sa panganib is kaba sa amin na nakatira dito sa lugar na ito. Kasi napapansin naman siguro ninyo, nakatagilid na siya. At yung gitnang poste na yan ang nagiging post ng palaging pagbaha sa lugar na ito. Kung natatandaan ninyo, yung 2009 na Undoy, ito ay nagkaroon ng mga pagbara. Meron isang tangke na umano dyan, tsaka yung mga tonelada ng basura na umarang na naging post para umapon yung tubig at nag-cause ng pagbaha sa mga kabahayan. Pwede niyo po bang ilawin yung nangyaring pagbaka ng Undoy? Bigla kasing pagragasan ng tubig. Nung una, medyo nababantayan pa namin siya. Pero dahil bigla yung pagragasan ng tubig, may humarang na mga basura. Dahil napapansin siguro ninyo, yung poste doon sa gitna, yun yung pilar na tinatawag nila. Naparahan siya ng maraming basura. Ito ay nangyayari tuwing umuulan ng malakas. Bakit po sa tingin niyo sumasabi? Dahil nga po sa poste na nasa gitna, wala nang ibang dahilan. Kung ito sanang poste na ito ay mawala, simple, wala na siguro sasabit. Kalakasan man ng ulan, at least tuloy-tuloy yung flow ng water. At hindi namin kami kakabahan palagi. Dahil napapansin naman siguro ninyo, yun na lang lagi namin problema rito. Saan po nanggagaling yung mga bumabara? Ang bumabara ay may mga nanggagaling sa mga, kasi may connection ng mga ilog na ito. At ang ilog na ito ay papunta ng San Jose, na bumababa sa Marikina. May mga basura, tapos yung mga soil erosions dyan, at saka yung mga kahoy na napuputol. So yun ang nagiging cause ng bara. Pag guminto yung... Sino pong gumawa nito? Ang pagkakaalam po namin ang gumawa na dito ay dating San Jose Builders. Kasi meron na po ngayon New San Jose Builders. Bakit po? Ano po bang merong proyekto dito ng San Jose? Wala po kaming alam na proyekto. Sa pagkaka-inform sa amin, ito ay tulay para sa kanilang TEMPACIL na tinatawag. Ito pong lugar na ito ay TEMPACIL, meaning temporary facility sa pagkakaintindi namin. Kaya po nila inilagay itong tulay na ito para meron sila habang dinedevelop nila yung lugar namin, nilalagyan ng mga bahay para sa mga relocates na darating from Metro Manila. Inilagay nila itong tulay na ito para meron silang madaanan na paglagyan ng kanilang mga makina, mga materyales. Itong kinatutungtungan natin ngayon, ito yung ginawa nilang temporary facility nga. So, masasabi niyo po ba kung anong taon ginawa po? Yun po ang hindi namin alam kasi tinanong na namin kung anong year ginawa. Wala naman makasagot sa amin kahit ano. Yung subdivision pa po yung develop? Kung di kami nagkakamali na develop po ito year 2000. Kasi ang mga nakatira po dito ay 7 to 8 years. Pinakamatagal na pong tumira dito, mga 8 to 9 years. So siguro po mga 10 years ago, no? Or baka 12 to 13 years ago dinedevelop. At kung nandyan na yung tulay na yan 13 years ago at nagamit lang ng mga after 2 years, siguro po ganun. So pagdating nyo, ganyan yung sitwasyon ng Opo, tulay? ganyan ang sitwasyon ng tulay na yan. Noon, pantay po yung tulay na yan. Pero ngayon, mapapansin ninyo, ano na po siya, medyo humilig ng konti. Meaning, nagkakaroon ng soil erosion at mag-focus pa ng danger sa mga nakatira dito. Bakit po? Kung halimbawa pong merong tumutuloy dyan o dumadaan dyan, hindi ba malinaw na ngayon ay nakatagilid na siya. At pwedeng magkaroon ng soil erosion dito na mag-cause ng danger sa mga tao. Ganun lang kasimple yun. Matagal ko yun. Palagay ko ha. Ilapit niya na po Pag ba ito sa uto mo na, sundutin mo ulit. Kasi po may balak kami makipag-usap sa Kapitolyo at sa munisipyo. Pero dahil nga po sa mga pangyayaring kuminsan ay Sayang kasi. kailangan din naman namin protektahan o bantayan ang ilog na tutuwing umuulan o itong pattern na to, itong tulay na ito para hindi pa po. Meron po kami gagawing pakikipag-usap sa kasalukuyang mayor at sa ating gobernador ng Rizal. Pero plano pa lang. 5 minutes, 5 Ano po minutes. yung sinagos tuwing umuulan? Lalo na po nakarangit na Tumaas na naman po ang tubig. Meron kaming since early warning namin yung aming level ng tubig. Kapag tumaas po yan, may mga taong nagbo-volunteer para bantayan yung ilog. Kapag meron na namang na-stack na basura, yun na naman ang problema namin. At nagtatali kami ng tao para lang alisin yun dahil siyempre wala naman kami kagamitan na nakahanda dyan at hindi rin naman namin mababantayan yan sa lahat ng oras. So, sa recently, naiiwasan po mga Sa ngayon, dahil po sa ginawa namin, dahil po merong mga NGOs na tumutulong sa aming lugar ngayon dito, at dahil po meron kaming community-based na